Kuya Rems, paabot mo. Hindi, Kuya Rems, ikaw lang. Ay, nakakaya naman kay tatay, mga kabataan talaga. Tay, salamat tay. Ay, tay, thank you po. Ha? Birthday mo pa naman, tay. Salamat po, tay. Thank you, tay. Thank you, tay. Welcome po sa ating last service. Sabi mo sa ating mo, welcome. Tayo po ay dadako sa message na kayo ay nasa mabuting kalagayan or sa kinaupuan ninyo ngayon. Okay. Ayan. Sige, before po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Pagkutin natin yung ating mga mata and let us pray. God, we worship you today, Panginoon. Salamat, God, sa panibagong oportunidad na ibibigay nyo sa amin para makinig ng inyong mga salita. Help us, Father, na yung mga nais yung ituro sa amin ay maintindihan namin, tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at patuloy po namin itong maisapamuhay. Gawin nyo nga pong matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon Lord. Magtanim ka nga po, Lord, ng inyong salita sa amin. Makita, Panginoon Lord, yung mga bagay na ituturo nyo sa amin. Matutunan namin ito, ma-apply namin sa buhay. Itago nyo po ako sa inyong likuran. Ikaw po ang makita sa akin. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin si Lord sa hapong ito. Tayo po ay nasa month na ng August. Siyempre, meron tayong bagong pag-uusapan. Naalala ko po, when I was in college, that was 2011, year 2011, meron akong isang professor na hindi ko makakalimutan yung isang tanong na binigay niya or binitawan niya. Tinanong niya kaming mga students. Ang tanong niya sa amin is ito. Next slide mo nga po. Next slide. Ayan, what is your ultimate goal in life? So, nung time na yan, I think she was our professor in politics. Tapos tinanong niya sa amin, what is your ultimate goal in life? Siyempre, lahat kami tinanong isa-isa. Some of us, they answered na, siyempre, pare-pareho kami mga psych major. Some of us, we wanted, or yung iba sa amin, ang sagot nila, they wanted to become a psychologist or well-known psychologist. Yung iba gusto nila maging, let's say, maging manager or parang kumita ng malaking pera, di ba? So, karamihan ganun yung mga sagot. Siyempre, lahat naman tayo gusto natin. Yung goal natin sa buhay is maabot kung ano yung pangarap natin. Amen po ba doon? Tama, di ba? Pero alam niyo po ba, sabi niya sa amin, after niyang tanungin yung most of the students, ang sabi niya, alam niyo, ang isang tao ay meron lamang ultimate goal sa buhay or meron lang tayong isang hinahangad na gusto nating maranasan, di ba? At yun ay ang maging masaya. Naniniwala ba kayo doon? Di ba? Ang isang tao po, ang gusto lang natin, maging masaya tayo, tama po ba? Kasi sa totoo lang, ang hirap naman mabuhay nang hindi ka masaya. Tama? Yung di pong pagkagising mo sa umaga, ay, nalulungkot ako. Di ba? Pag matutulog ka na, iiyak ka na naman. Tapos in between, iiyak ka na. Pati sa panaginip mo, umiiyak ka. Di ba? Ayaw natin ng ganun. Kasi nga, we wanted to become happy. Di ba? Ang kasiyahan, yun yung gusto nating maranasan. We are in the never-ending pursuit of happiness. Ibig sabihin tayo bilang tao, wala tayong ibang gustong mangyari sa buhay natin, kundi ang maging masaya lang. Kaya most of us, or all the people, will do everything, listen to me, para lang tayo ay maging masaya. Tama ba? Ginagawa natin ang lahat ng bagay para lang maging masaya tayo or maramdaman natin yung happiness sa puso natin. Now, karamihan sa atin, or yung iba sa atin, number one, next slide, hinahanap natin ang kasiyahan natin in terms of our studies or in terms of our career, di ba? So sa mga estudyante, taas ang kamay ng mga students po dito. Ayan, marami sa ating students, alam nyo ba ang purpose kung bakit kayo nag-aaral? Amen, di ba? The very purpose why we wanted to study or kung bakit tayo nag-aaral. Kasi someday, alam natin, meron tayong kalalagyan na career sa life natin. Biruin mo, simula bata ka pa lang. Kung bibilangin mo nga, 16 years ang ginugugol ng isang tao para lang mag-aral. Kung halimbawa ang mga courses mo is mga 5 years, 17 years pa yon. Kapag halimbawa ang course mo naman is yung mga doctor, yung medicine, yung law, another 5 years, so 10 years, parang 20 years plus, di ba, ng buhay natin. Nilalaan natin sa pag-aaral. Tapos may mga pagkakataon na babagsak ka pa. Di ba? Panibagong taon na naman. Di ba? Super tagal ng ginugugulan sa pag-aaral kasi gusto natin may marating sa buhay. Di ba? So kapag halimbawang mga nasa
ano naman, nasa workplace naman, 'di ba? Yung mga nagtatrabaho, taas ang kamay ng mga nag-work na dito or yung mga working, 'di ba? Yung iba sa atin yung working, lalo na sa corporate world, someday somehow gusto mo rin tumaas or umakyat sa corporate ladder, tama ba? 'Di ba from being an associate, gusto mo like mga ilang years, ilang months, magiging team leader ka na, magiging supervisor ka na, magiging manager ka na, hanggang sa maging CEO ka na, o kaya ikaw na yung country manager or country president, di ba? Kasi, iniisip natin na kapag dumating sa point na tayo ay nasa top na ng ating career, ayun yung pinaka magpapasaya sa atin. Inuulit ko, hindi masama na abutin mo yung mga pangarap mo. In fact, dito sa church, ini-encourage natin ang mga kabataan na mag-aral ng maayos. Mag-aral ng mabuti para merong marating sa buhay. But, hindi dapat yun ang pinaka-reason or yun yung nagiging driving force natin para maging masaya. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Meron akong isang example dito. Kilala niyo, hindi ko alam kung napanood niyo yung series na Friends. Si Chandler po ay isa sa mga sa Friends, isa siya sa mga character na isa sa pinaka-successful or yung pinaka-maraming pera. Ang work niya is more on statistics, mga data analytics, parang ganun. Siya po ay nasa peak na ng kanyang career and then he realized na hindi niya talaga gusto yung kanyang ginagawa. So biruin mo nag-earn ka na ng thousands of dollars or million even more, di ba? Marami ka nang kinikitang pera. Tapos bandang dulo marirealize mo, parang hindi ito yung gusto kong gawin sa buong buhay ko. Kaya alam niyo yung ginawa ni Chandler that time? Nag-resign siya sa work niya and then nag-apply siya ng internship. Bumalik siya from the bottom. Di ba ano ba yung internship? Internship, wala ka namang sasahurin, allowance lang ibibigay sa'yo. Minsan wala pang allowance. Di ba? Kasi iniisip niya, na-realize niya na gusto niyang i-take yung career niya in the field of advertising. Kaya sinugal niya yun, tinalikuran niya yung career na yun kasi nga hindi siya masaya. So meaning mga kapatid, kung gusto mong iyong isang bagay na ginagawa mo, darating sa point medyo magsasawa ka rin eh. Darating sa point na mapapagod ka rin, parang gusto mo na naman mag-take ng another career. Ibig sabihin, hindi assurance na kapag naabot mo na yung gusto mong mangyari sa buhay mo, in terms of your career, magiging masaya ka na. Naniniwala po ba kayo doon? Another thing, example, another happiness na hinahanap natin. Next slide. Sometimes, hinahanap natin ang kasiyahan sa pera. Diba? Akala natin, the more na mas marami kang pera, the more na magiging masaya ka. At tama naman, di ba? Kasi halimbawa, kung ikaw marami kang pera, anong pwede mong gawin? Pwede kang bumili ng kahit anong gusto mo. Bibili ka ng iPhone, ng magandang sapatos, bibili ka ng bahay at lupa. Tama ba? Di ba? Kasi pag may pera ka, ang perception ng isang tao, powerful ka. Amen? Kapag marami kang pera, ibig sabihin, mas lamang ka sa ibang tao. Pero alam niyo po, meron akong napanood na isang interview or nabasa na isang interview with Manny Villar. I think that was yung high school pa ako. Tinanong si Manny Villar, sabi niya, kasi nung time na yun, yung year na yun, ang nag-top na pinakamayaman sa Pilipinas is si Manny Villar. So merong isang interviewer, tinanong siya. Sabi sa kanya, how does it feel to be on top, 'di ba? Ano raw ba yung pakiramdam na ikaw yung pinakamayaman sa buong Pilipinas? Alam niyo po ba ang sagot ni Manny Villar? Sabi niya, honestly speaking, it's nothing there. It's empty, 'di ba? It's void. So, coming from the person na pinakamayaman anong sinabi niya? Kahit nasa taas ka na, hindi assurance na magiging masaya ka. Temporarily, yes, pwede kang sumaya dahil nga nabibili mo yung mga bagay-bagay, pero naluluma yung mga nabibili natin. Amen ba doon? Naluluma. Ibig sabihin, hindi rin assurance ng isang tao magiging masaya kapag meron na tayong money or wealth. Diba? So, again, sabi ko hindi po masama na maging mayaman. Lalo na tayo ay taga-Baseco, syempre gusto nating umunlad yung buhay natin. Tama ba? Gusto natin someday somehow makatira tayo sa Makati or sa BGC, di ba? Gusto natin maging asensado rin tayo. Okay lang yun, okay lang yun. Another thing, sabi dito, some of us were looking or we are searching our happiness sa ating relationships. Di ba? Natutulog yata yung media natin. Mag-focus kayo dyan, mga pare. Ayan. So sa relationship, di ba? Minsan iisip natin, kapag halimbawang napasagot ko na tong girl lalo na gusto ko, ako na yung maswerteng lalaki sa buong daigdig. Diba? Kaya nga ang lalaki, diba, gagawin ang lahat para sa kanyang iniirog, susungkitin mga bituin.
Di ba? Para lang yung mapansin. Di ba? Marami tayong mga linya. Siguro kapag napangasawa ko to, ako na yung pinakamasayang tao sa mundo. Tama, di ba? Yung mga nanay tatay natin, masaya po ba kayo? Grabe yung ganun ni Nanay Lori ah. Hindi kasi sa totoo lang, yung feelings talaga, yung nararamdaman sa isang tao, nag-fade talaga, di ba? Maaaring ngayon, mahal mo yung isang tao, bukas hindi na. Maaling ngayon, gandang-ganda ka sa asawa mo, baka bukas hindi na. Ngayon, kapag sinasabi niya ka ng, I love you from the bottom of my heart, natutuwa ka pa, pero bukas, baka irritable ka na sa kanya, tumigil ka nga dyan. Ingay-ingay mo, di ba? So kasi nga, ang feelings or ang emotions, nag-fade. Di ba? Pwedeng masaya ka nung kinasal ka, pero darating ang point, baka hindi ka na rin masaya. Kaya nga dito sa Pilipinas, nakikita natin, isa sa pinakasinusulong yung divorce, di ba? Sa Pilipinas, gusto nila ipasa yung divorce. Bakit? Kasi easy way out eh. Kung halimbawang mahal mo ngayon, bukas hindi mo na mahal, maghiwalay na tayo, mag-divorce na tayo para mabilis. Di ba? Kasi nga, ang happiness, matatagpuan mo siya, pero hindi siya naglalast. Di ba? Dahil ang feelings or yung emotion natin is somehow nawawala, nag-fade. Another way na paghanap natin sa happiness, next slide nga dito. Next slide. Ayan, yung sa mga living in sinful or living in pleasure, 'di ba? Yung pamumuhay sa makamundong mga gawain, 'di ba? Pamumuhay sa mga bagay na hindi nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba, dito sa church natin, kung halimbawang sobrang dami lang nagstay dito, feeling ko kulang pa ang 5 services kung halimbawang lahat tayo na napupunta dito nagsistay. Pero most of us or some of us nawawala kasi nga I'm not sure, not being judgmental, pero based sa observation ko, gusto nilang mabuhay ng malaya. Yung when I say malaya na wala alam mo yun, wala kay God, di ba? Kasi iniisip na ang boring ng Christian. Ang daming bawal mag-inom, bawal mag-sigarilyo, bawal mag-drugs. Bawal naman talaga, di ba? Akala nila kapag nandito tayo sa church, parang nakabilanggo tayo. 'Di ba? Kaya hinahanap nila 'yun sa ibang bagay. Hinahanap nila 'yun sa pagpa-party, 'di ba? Hahanapin nila 'yun sa mga ways na alam mong hindi nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Which is mali. Alam niyo po ba ako personally, ako ay lumaki din sa Christian family. Nung bata pa ako, nung na-born again sila nanay, so damay kami sa pagiging born again nila nanay. So bata pa lang kami, talagang sinasama na kami sa prayer, lagi na ako nasa church. Tapos dumarating sa point na iniisip ko, ano kaya mangyayari kapag nag-try akong magloko sa buhay? Diba? Ano kaya ang mangyayari kung halimbawang, alam mo yun, sumubok ng mga bagay na makamundong bagay, di ba? Sabi ko ganun. Hindi naman ako totally nag-backslide, pero alam nyo kapag naiisip ko pa lang yung bagay na yun, parang nalulungkot na kaagad ako. Kasi alam nyo po, merong hole sa heart natin na walang ibang makakapuno kundi si God lamang. Amen po ba doon? Kaya ang happiness po natin, ang kasiyahan po natin, hindi natin siya mararanasan or hindi naman natin siya makikita sa mga living in sinful life. Amen po ba doon? Isa sa pinaka nagpatunay po niyan is si Solomon. Hindi ko alam kung kilala niyo si Solomon. Si Solomon po from the Bible. Sabi ni Solomon, si Solomon po, during his time, siya ang pinakamayaman, siya ang pinakamatalinong tao. Di ba? And then, marami siyang war na naipanalo. Ang asawa niya, 700 plus 300. 1,000 ang asawa niya, imagine. Di ba? So, si Solomon, siya yung classic na example na na nasa iyo na ang lahat. Di ba? Nasa kanya na talaga ang lahat. Pero alam niyo po ba, binanggit ni Solomon, sinulat niya yung book na Ecclesiastes. Ang sabi dito sa Ecclesiastes, sabi dito, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. So binanggit po dito ni Solomon, mga kapatid, walang kwenta ang lahat ng bagay sa buhay. Kahit naranasan niya na. Siya na yung pinakamayamang tao sa mundo. Pero sabi niya, lahat daw ng bagay meaningless. Kung babasahin niyo yung Ecclesiastes, 12 chapters, wala kayong ibang mababasa dyan, puro meaningless. Wala, sinasabi,
parang ang pinaka-point ng Ecclesiastes, kung gaano ka walang kwenta or walang kabuluhan ang mabuhay sa mundo. Coming from the person na pinakamayaman sa lahat at pinakamatalino. Everything is meaningless. So, to the point na kapag halimbawa nararanasan natin yung ganong stage ng life natin, nagkakaroon tayo ng crisis, ano nangyayari minsan? Next slide. Dumarating na sa point na tayo ay nagpapatiwakal na lang or nagsusuicide na lang. Diba? Pakiramdam mo, malungkot ka, pakiramdam mo, ikaw na yung pinakakawawa sa lahat, pakiramdam mo wala ka ng kakampi, di ba? Tapos, hindi ka okay emotionally. Yung ibang tao ang nagiging dating na sa kanila yun, nagpapatiwakal. Meron nga akong isang illustration na napanood. Sabi niya, merong tao or merong isang lalaki sa isang building. Tapos, tatalo na siya talaga. Iniisip niya ng tumalon. Eh, may nakakita sa kanya, sabi nung isa sa kanya, "Uy, anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo?" Tapos sabi niya, "Magpapakamatay na ako. Hindi ko na kaya, lahat na lang ng bagay na ginagawa ko, puro mali." Sabi niya ganun. Tapos sabi nung lalaki, "Nagkakamali ka, hindi totoo yan." Tapos sabi niya, "Kita mo, mali na naman ako." Yan, tumalon na siya. Kidding aside. Pero alam nyo, may mga pagkakataon na ganun di ba? Na parang pakiramdam mo, hindi ka na masaya sa buhay mo, kaya ang nangyayari, ini-end natin yung life natin, which is mali. Kaya nga ang pinaka-series natin for the entire month of August is Don't Waste Your Life. Sabihin nyo nga po, don't waste your life. Ito po, napaka-interesting na pag-uusapan natin. Ito lang po yung pinaka-iikutan natin for the entire month of August. So ngayong week, meron lang, i-introhan ko lang. Tapos ito nga, ang pinaka-pag-uusapan natin ngayong hapon or ngayong gabi, the meaning of life. Next week, we will be talking about God as the author of our life. Sa third week po, pag-uusapan natin yung importance natin sa Panginoon. And lastly, sa pinaka-last week, we are created for God's purpose. Excited po ba kayo sa ating series? Excited tayo, marami tayong matututunan. Pero ngayon po, ang today's message natin, next slide, what truly is life? Ano nga ba ang buhay talaga? Kasi binanggit ko kanina, sometimes, we think na kapag masaya ka sa ibang bagay, that's life. Pero in biblical perspective, uunawain po natin, ano bang sinabi sa Bible tungkol sa buhay? Kung ano daw ba ang kahulugan ng buhay sa atin. And kukunin natin siya sa verses ng Santiago chapter 4, verse 14. Sabi sa Santiago 4:14, "Ngunit hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ito ay sapagkat ano ang iyong buhay. Ito ay tulad ng isang singaw na sa maikling oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho." Next verse, sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15, "Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang." Sa 16, "Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ng kasalukuyang panahon." And last verse, "Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." So, from the verse po na binasa din natin, makikita natin, number one, meaning of life, sabi dito, life is like a mist. Sabihin nyo nga po, life is like a mist. Ang buhay daw natin ay katulad ng isang singaw na katulad binanggit dito, di ba? Ito ay sapagkat ano ang iyong buhay. Ito ay katulad na sa isang singaw na sa maikling oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ano po ba yung mist? So under ng point na to, next slide, our life, since our life is like a mist, our life is uncertain. Sa madaling sabi or sa Tagalog, hindi sigurado. Di ba? Walang kasiguraduhan ang buhay natin. Amen po ba doon? 'Di ba? Sabi nga sa kanta, 'di ba? Sa mundong pabago-bago. Alam niyo 'yon? Ayun. Uncertain ang buhay, ibig sabihin, hindi sigurado kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Sabi nga diyan, hindi niyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Parang grabe, no? Sa totoo lang, wala namang taong kakayanang mag-predict kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. We could have our plans, tama, para sa araw ng bukas, pero hindi mo pa rin alam exactly kung ano yung mangyayari. Now, since life is uncertain, ano kadalasan ang nagiging response ng mga tao? Dalawa lang po yan, negative and positive. Next slide. We could,
either tayo ay mag-trust kay God or tayo ay mag-worry. Diba? Dahil nga, hindi natin alam kung ano ang dadalhin ng araw ng bukas. So ano po ba ang magiging reaction mo kapag sa ating buhay? So alam niyo po ba, syempre tayo bilang Kristiyano, ayaw natin na tayo ay dumarating sa point na tayo ay nag-worry. Kapag halimbawa hindi natin alam kung ano yung hinaharap. Ang sabi sa Mateo 6:27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So, binabanggit po dito ni Jesus na walang maidudulot sa atin kapag tayo ay nababalisa, kapag tayo ay nag-worry in life. Amen po ba doon? Meron po ba kayo ditong kilala na madalas mag-worry? Parang, anong kakainin ko bukas? Ano kaya merienda natin mamaya? Di ba, kakakain mo lang ng lunch, iniisip mo na agad yung merienda. Anyway, so tayo po, ayaw natin na tayo ay nag-worry since life is uncertain. Kasi nga, walang magandang naidudulot sa atin yan. I'd like to give one example. Si Saul po, yung time na siya ay may prophecy na sa kanya na siya ay papatalsikin sa pwesto, dahil nga hindi maganda yung kanyang pamumuno. Si Saul po, siya ang first king of Israel. Pero dumating sa point na si God, inaay niya na si David para pumalit kay Saul. So sinabi na sa kanya ni Samuel na, Saul, papalitan ka sa pwesto ni David. So dumating sa point na si Saul nga ay gano'n nangyayari. So si Saul, nagkaroon siya ng extreme jealousy kay David, tapos nagwo-worry siya, syempre ayaw niyang mapalitan sa pwesto. Anong naging reaction or anong naging dating nun kay Saul? Ang nangyari kay Saul po, siya ay, parang binanggit nga sa Bible, siya ay parang meron daw demonyo sa kanyang utak. Diba? Na every time na makikita niya si David, lagi niyang gustong patayin. Diba? Lagi niyang gustong kunin yung buhay ni David. Kaya nga tinan niyo yung yung scenario na yan. Ang ginagawa ni David, para lumayas yung mga demonyo sa utak ni Saul, tinutugtugan niya. Diba? Kaya ang music talaga is therapy. Diba? Tinutugtugan niya si Saul para bumalik sa katinuan, di ba? So yun po yung nangyari kay Saul. So sa atin po, sa panahon natin, ano po ba mangyayari kapag tayo ay nagkaroon or what will happen if we choose to worry? Ito po mga example lang. Sige, next slide. Number 1, we could have the anxiety and distress. Di ba? Tayo po ay pwedeng magkaroon ng anxiety. Ano ibig sabihin ng anxiety? Anxiety? Ano ibig sabihin ng anxiety? Anxiety is fear of something na hindi naman talaga totoo, 'di ba? So, natatakot ka sa isang bagay na hindi naman talaga mangyayari or wala naman talagang parang object yung kinakatakutan natin. And stress, 'di ba? Yung tipong nasi-stress ka na, and then syempre naka-experience ka ng anxiety and stress, nawawala na yung peace and joy sa heart mo, parang narapansin mo, malungkot ka na lang. And then dumarating na sa point na nagkakaroon ka ng health problems. Alam niyo po ba yung health problems? Kadalasan sa mga tao kung bakit sila nagkakasakit physiologically, yung sakit ng cancer, cancer, yung mga sakit na physiological, ang pinaka pinagmumulan talaga niyan is yung psychological. Kapag lagi kang stress, kapag lagi kang malungkot, lagi kang may anxiety, pati yung physical aspect mo naapektuhan na. Ano pa? Fatigue and lack of sleep, di ba? Hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain. Bakit? Extreme worriness. Ano pa dito? Inefficiency and effectively, di ba? Nawawala na yung pagiging efficient mo at hindi ka na nagiging effective, di ba? So, since life is uncertain, mga kapatid, ang nais ng Lord po ay hindi tayo mag-worry. Alam niyo ba ang sinasabi natin dito, kapag nalaman natin na ang buhay ay walang kasiguraduhan or yung hinaharap ay walang kasiguraduhan, dapat mas matuto tayong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen po ba doon? Kaya ngayon binabanggit natin doon, yung magkaroon tayo ng trust or magkaroon tayo ng tiwala sa Panginoon. Ano po bang sabi sa Proverbs 3:5-6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Alam niyo, ito po yung promise sa atin ng Panginoon. Kapag tayo po ay nagtiwala sa God with all of our heart, di ba? Tayo po ay magtatagumpay, di ba? Tayo po ay ililid niya sa tama. Amen po ba doon? Amen. Since life is uncertain,
matuto lang po tayong magtiwala sa Panginoon. Ano pa sabi sa Matthew 6:34? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So sabi dito, wag mo nang iisipin kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Hayaan mo na yung bukas na mag-worry sa kanya. 'Di ba? So, we must live today. 'Di ba? So that's the number one. Life is uncertain. Pangalawa, sabi dito, next slide. Yan, subpoint, isa sa mga characteristic ng mist, it is short or maikling panahon lang. Sabi dito, ito ay sapagat ano ang iyong buhay, ito'y tulad sa isang singaw na sa maikling oras lamang. Diba? Nakakita na po ba kayo ng mist? Isa sa pinaka-classic example ng mist is kapag nagpapakulo ka sa takore. Tapos kapag kulo na, yung usok na bumubuga doon, yun yung mist, di ba? So, ang bilis, parang makikita mo siya, pero agad-agad nawawala din, di ba? Yung pumunta po kami sa Baguio, isa sa pinaka na-enjoy ko nung nag-Baguio kami, is yung fog, di ba? Na-experience mo ba yun sa Baguio? Nung kapag nandun ka, parang, isa sa pinaka ko yun, kapag gabi na, parang pag merong fog, ang sarap sa feeling, kaya nga pag nasa Baguio ka, parang nasa ibang bansa ka din eh. Kasi yung mga pormahan doon, mga naka-long sleeve talaga. Kasi nga medyo malamig din talaga. Next slide. Ayan. So yung fog po, nandyan lang yan kapag halimbawang gabi o kaya malamig. Pero kapag sumikat na yung araw, yung fog nawawala din. 'Di ba? Mas lalo naman yung mist, mas mabilis mawala yung mist or yung vapor. Alam niyo po ba, binanggit dito sa verse, na ang buhay daw natin ay katulad lamang nun, 'di ba? Mabilis lang, 'di ba? Maaaring makikita mo siya ngayon, tapos mawawala na rin kaagad. Meron nga akong isang kanta na pinapakinggan na every time na pinapakinggan ko 'yun, medyo nalulungkot ako. Alam niyo yung kanta ni Lucas Graham na 7 years? Yung once I was 7 years old. Alam niyo 'yon? My mama told me. Sabi doon sa lyrics. Tapos after yung sinabi noon, once I was 20 years old. Tapos after nun, once I was 60 years old, parang ang bilis lang ng panahon talaga. Alam niyo ako, na-realize ko, alam niyo po ba ako ay magti-turn na ng 30 next year. Samantala nagsimula ako dito sa church, I think I was 16 years old or 17 years old. Nandito ako sa church. Tapos fast forward, 10 taon na ako dito sa church, di ba? Parang half of my life, parang binigay ko na sa simbahan kasi nagsimula ako mag-LG 2014. So nag-anniversary kami ng LG ko ng 2024 ng March. So 10 years na ako nag-LG, pero napunta ako sa church 2011. So yun nga, parang 15 years, di ba? Parang kalahati na ng buhay ko. Inilaan ko na dito sa simbahan. Di ba? Ang bilis lang talaga ng oras. Di ba? Ang bilis lang. Parang ngayon, mamamalayan mo, 20 ka pa lang, mga ilang taon lang, 21 ka na, syempre isang taon. Di ba? Hanggang sa maging 50 ka na, hanggang sa maging 60 ka na, di ba? Hindi mo na mamalayan. Ang bilis lang po ng buhay. Alam niyo po ba, ang life expectancy ng mga Pilipino ngayon ay 68 to 72 years old na lang. Ibig sabihin, kadalasan ng mga namamatay ay nasa edad, mga Pilipino po ito, mga Pilipino, based from the data from 2023. 68 years old to 72 years old, usually nasa ganyang edad na mamatay yung mga Pilipino. Ang bilis lang, di ba? Merong isang pastor nagtanong sa akin before yung time na ako ay pinatanggap kay God. Sabi niya, Glenn, anong napapansin mo sa sementeryo? Tinanong niya ako ng ganun. So, ang pinakasagot pala doon, mapapansin mo sa sementeryo, may mga mahaba, may mga maiikli. Ibig sabihin, ang death is, hindi natin alam kung kailan darating. Pwedeng matanda ka, pwedeng bata ka pa, di ba, mamatay ka na. Ganun lang ang buhay. Ang life is short lang. Nakakalungkot nga po, lately, meron tayong isang kapatiran na nawalan siya or yung baby niya, grabe, hindi ko alam kung ilang years lang, parang ilang month lang, ilang days lang, parang 1 day lang yata or 2 days. Dahil nagkaroon ng complication, yung baby niya is kinuha na agad ni Lord. Di ba? Parang nakakalungkot. Parang kung life is short kapag 60 years old ka, grabe, life is short, yes. Kapag baby ka pa lang, kinuha ka na ng Lord. Di ba? Ganun lang po kaikli ang buhay. Kaya,
ang panawagan po sa atin mga kapatid, kailangan nating matutong mamuhay ng tama sa Panginoon. Diba? Kailangan alam natin kung paano natin, kaya nga napakahalaga ng message na to. Kasi hindi mo alam, tingnan mo yung katabi mo. Hindi mo alam kung bukas, buhay pa yan. Tama? So ingatan po natin yung ating buhay and dapat we should live rightly. Yun po yung pangalawang point natin mamaya. Mamuhay tayo ng maayos. Kasi nga po, ang reality ng buhay, life is short dito sa lupa. Pero after life here, makinig po kayo sa akin, after po ng buhay natin dito, merong eternity. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo sa eternity? Merong eternity. Ano pong sabi sa 1 Corinthians 15:32? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, ayan, sabi ni Pablo, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Sabi ni Pablo, okay, kung hindi lang din naman pala tayo bubuhayin, kung wala din naman ang second life, kasi nausot tong motto na to eat and drink, tomorrow we die. Diba? Kain ka na lang ng kain, inom ka na lang ng inom, kasi bukas mamamatay ka rin naman. Yun yung sinabi ni Pablo, kung hindi lang din bubuhayin muli ang mga patay. Kaso nga lang, after ng buhay natin, merong eternity. Diba? After ng buhay natin dito sa lupa, may kalalagyan tayo. Amen po ba doon? Kaya nga, life is very short. Next, ano nga na po natin? Sige. Life is fleeting. Ibig sabihin, yun nga, yung nawawala. Ito ay tulad ng isang singaw na sa maikling oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Diba? In reality talaga, lahat ng tao naman talaga mamamatay. Diba? Sino ba dito ang mabubuhay ng habang panahon? Diba? Totoo ang death talaga is inevitable. Mangyayari sa ating lahat yan. Una-unahan lang talaga. Diba? Pero alam nyo po, another data na nakita ko sa Philippines, next slide mo, alam nyo po ba ang top causes ng death sa Philippines? Year 2023, number 1 is yung heart disease. Yung sakit sa puso. Diba? Ang namatay po sa sakit sa puso nakaraang taon is 85,102. Number 2 is cancer, 47,425. Pangatlo is yung cerebrovascular disease, 45,522. Yung cerebrovascular, ito po yung sa utak. Yung kapag hindi dumadaloy ng maayos yung dugo sa utak, yan. So that's the third one. So grabe, ano po bang point natin dito? Kailangan na natin mag-jogging. Wala kasi akong kasama madalas Yan. So, tapos ito pa, another data. Sige, next slide. Alam niyo ba ang namamatay sa isang araw, average is 167,000 people are dying per day. Biruin mo around the world, di ba? Ang namamatay, 167,000. Now, sino ang nakakaalam baka bukas? Isa sa atin yun. Di ba? 167,000, marami yan. Di ba? So, ang buhay po talaga, darating sa point na tayo ay mamamatay. Sino po ba dito ang takot mamatay? O yung, grabe, ang tatapang ng mga taga-SLC. I'm so proud of you guys. Pero, totoo, di ba? Lahat tayo, darating sa point na tayo ay mawawala sa mundo. Ako nga po, feeling ko ako, takot ako sa, hindi ako masyadong takot sa death. Ang takot ako, yung maramdaman yung death, di ba? Yung pain. Medyo yung pain tolerance ko kasi is mababa. So konting kurot lang, aray, sakit. Di ba? So takot ako na masaktan kapag ako man ay mamamatay. Alam nyo, isa sa mga parang other causes of death ng mga Filipino, kasama dun yung diabetes, yung accident, di ba? Nasa top 10 din yung accident, yung diabetes, di ba? So, ganun talaga ang buhay. Ang reality ng buhay, tayong lahat po ay mawawala, di ba? Darating ang panahon. Sabihin mo nga sa katabi mo, mamamatay ka rin. Grabe ang sama, no? Pero totoo po yan, di ba? Tanggapin natin ang reality. And that concludes our message for today. Pwede na po tayong umuwi. Grabe, ang lungkot, no? Ang lungkot, parang medyo negative lang yung message natin. Another thing po, another reality about life. Next slide nyo nga po. Life is about living right. Diba? Ang pamumuhay po is
yung ang buhay po is yung kapag namumuhay ka ng tama. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. So sabi po dito, number 2 po, what is life? Life is about living right, di ba? Dapat po malaman natin kung paano nga ba tayo mamumuhay ng tama. So paano nga ba tayo mamumuhay ng tama? Sabi dito, we need to have wisdom. Sabihin nyo nga po, wisdom and discernment. Diba? Dapat po meron tayong talino. Diba? Ano po ba ibig sabihin ng wisdom? Wisdom is the quality of having experience, knowledge, and good judgment, the quality of being wise. So kapag tayo po ay wisdom, ibig sabihin, ginagamit natin ang ating utak. Diba? When we say, we have the wisdom, alam po natin yung right at wrong. Lalo na sa panahon ngayon, alam niyo po ba, nakakalito na kung ano yung right at wrong. Tama po? Maraming mga bagay, mga kapatid, makinig kayo sa akin, maraming mga bagay ngayon na mukhang tama, pero mali. Diba? Maraming mga bagay ngayon na feeling mo tama, pero mali naman talaga. Diba? Yung feeling mo, parang gusto ko siya, pero mali. Diba? Hindi tama. Marami po mga bagay na nanonormalize na natin ngayon, mukhang normal, pero mali. Diba? At marami pong bagay na ang daming gumagawa, nagmumukhang tama, pero mali. Naniniwala po ba kayo doon? Yun na po kasi yung society natin ngayon. Sabi sa Bible, ang mundo raw natin ay hindi pabuti. Pasama ng pasama. Nawawala na tayo sa binabanggit talaga sa Bible. Kaya po, napakahalaga, bilang isang Kristiyano, makinig po kayo sa akin, bilang isang born again, super important na magkaroon tayo ng wisdom galing sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Meron nga ako nabasang illustration. Meron daw isang pastor na parang ganito, nagpipreach siya. Nagpipreach siya na like this, di ba? Nagpipreach siya tapos, habang siya ay nagsasalita, biglang may dumating or may nag-appear na anghel sa tabi niya. So nagulat ang lahat. Di siya nagulat din siya. So sabi ng anghel sa kanya, dahil ikaw ay naging tapat na alagad ko, meron kang isang kahilingan. Sabing ganon. So sabi ng anghel, pumili ka, anong gusto mong makuha? Wisdom, karunungan, wealth, kayamanan, or beauty. Yung magiging maayos ang itsura mo. Ganun. Itong pastor na to, matagal ng pastor. So naisip-isip ni pastor, teka muna, parang familiar tong itong scenario na to. Naisip-isip si Solomon. So si Solomon, ang pinili ni Solomon during that time is wisdom. So wala nang parang ang bilis lang, nagdesisyon agad siya. Sabi niya, gusto ko po ng wisdom. Sabing ganon. So sabi ng anghel, okay, dahil gusto mo ng wisdom, matutupad. Tapos, bush! Bilang nawala na yung anghel. So yung pastor, habang nandito siya, unti-unting nagliwanag yung kanyang katawan. Nag-shine like a diamond. Talagang nagliwanag. Tapos, yung mga congregation, nakatingin sa kanya. Tapos biglang nagsalita yung pastor, napag-isip-isip niya, sabi niya, dapat pala pinili ko yung kayamanan. Joke yun. Pero nag-gets niyo yung point? Hindi nila nag-gets. Okay, sige. Nag-gets niyo mga kapatiran ko dyan sa Hebrews? Hindi rin. Ibig sabihin kasi, dahil nga binigyan na siya ng wisdom, na-realize niya na mali yung pinili niya. Naisip niya na, okay, dahil matalino na siya, dapat pala kinuha niya yung kayamanan. Yun yung point. Ba yan? Boring niyo naman. Anyway, alam niyo po ba kung ganun lang ang manghingi ng wisdom, kung halimbawa may angel lang na darating sa harapan mo tapos sasabihin na pumili ka, di ba? Lahat sana tayo matatalino na, pero hindi eh. Sabi po dito, paano daw ba natin maaati ng wisdom? Number 1,
through fear of the Lord, 'di ba? Kapag tayo daw po ay may takot sa Panginoon, that's how we attain wisdom. Ano po ang sabi sa Proverbs 9 verse 10? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. It is the beginning of wisdom. Ibig sabihin po, para tayo magkaroon ng wisdom, number one, dapat meron tayong takot sa Panginoon. And knowledge of the Holy One is understanding. So tayo po, kaya nga tayo ay nasa church kasi nga gusto natin maging maayos or malaman natin kung ano yung tama at mali. Kaya nga tayo ay nasa simbahan, gusto natin maging tama yung mga decisions natin sa buhay. Gusto natin magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Another, how to attain wisdom? Through Word of God. Diba? Sa pamamagitan ng salita ng Lord. Ano po bang sabi sa 2 Timothy 3:16-17? All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Kaya po dito sa church, lagi natin sinasabihan yung mga member natin, mag-devotion kayo. Mag-devotion kayo. Diba? Kasi doon mo makukuha yung wisdom eh. Doon ka may matututunan kapag nagde-devotion ka. Ang hirap po sa atin, ayaw talaga magbasa ng Bible. Ang tagal mo ng born-again Christian, hindi ka pa rin marunong mag-devotion. Biruin mo, tumanda ka na dito sa church, ilang taon ka na ba dito? 5 taon, 10 taon? Tapos hanggang ngayon, di ka pa rin nagde-devotion. Ang tindi mo, kapatid. Tapos yung iba sa atin, leader pa. Nagtuturo ka na mag-devotion yung mga member mo, ikaw wala kang devotion. Di ba? Anong tinuturo mo sa mga hinahandle mo? Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, mag-devotion ka. Ayan, ang daming tinamaan. Pagpasensyahan nyo na po ako. Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago na. Okay? Next, sabi pa dito, how to attain wisdom. Number 3, ask in prayer. Dapat po pala, ang wisdom ay hinihingi natin sa pamamagitan ng panalangin. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Diba? Tinuturoan po tayo na dapat tayo ay maging prayerful para daw po tayo ay magkaroon ng wisdom. Another, ano pa pong sabi dito? How to attain wisdom? We should seek counsel. Diba? Dapat po humihingi tayo ng advices from other people. Anong sabi sa Proverbs 11:14? Where there is no guidance, a people falls, but in the abundance of counselors, there is safety. Alam niyo po ba yung mga leaders natin sa ating bansa, may mga counselor yan, tama po ba? May mga advisors yan in terms of, you know, the decision na gagawin nila para sa bansa. Kasi nga, kapag ang leader ng bansa nagkamali sa decision, malaking, malaking disaster ang mangyayari. 'Di ba? Sa life po natin bilang mga born-again Christian, bilang tagasunod ng Panginoon, alam niyo po ba na kailangan din natin ng counselor? Kailangan din natin sa buhay natin ng isang tao na lalapitan natin kapag tayo ay mga nasa difficult situation na hindi natin alam kung anong gagawin na decision sa buhay. Amen po ba doon? So ang tanong, sino ang counselor mo? Sino ang advisor mo? So dapat meron kang ganyan. Ako po sa buhay ko, meron akong 3 kino-consider as my counselor. Yung pinaka-nilalapitan ko kapag halimbawa dumarating sa point na ako ay namumroblema. Number 1 nga doon yung kuya ko, si Kuya Ian. So, si Kuya Ian, ilang beses niya na rin akong nakitang umiyak. Kasi kapag kay Kuya Ian ako nag-open up, iyak talaga ako ng iyak. 'Di ba? Kasi nga, kapag halimbawang may mga pagkakataon na hindi ko alam yung gagawin sa buhay, nilalapitan ko si Kuya Ian. And ang ganda kasi, may alam kong may lalapitan ako, nakakahingi ako ng mga advice. So yung decision gagawin ko, na itatama, 'di ba? Yung dalawa pang ang counselor na tinuturing ko dito sa church, si Kuya Amos, tsaka si Kuya EJ. Na mga tropa peeps ko yan, na kapag halimbawang meron akong importanteng gagawin, sila rin madalas yung kinakausap ko. 'Di ba? Kasi nga, aminado ako sa sarili ko na may mga pagkakataon na aanga-anga rin ako sa decision sa buhay. Kaya kailangan mo ng taong tutulong sa'yo. Huwag kang puro decision lang, Kuya Remil, na hindi mo pinag-iisipan, hiningi ng advice, di ba, Kuya Rems? Di ba? Kung gusto mo mag-abroad, ipag-pray mo muna. Amen? Sorry. Hindi si Kuya Remil yun. Iba yun. Okay. Yari ako nito. Okay. We should seek counsel sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Amen po ba doon? Amen. Next, last, how to attain wisdom. Last sabi dito, we need to learn from experience. So matuto ka sa iyong mga
naging experience. Sabi sa Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Sabi mo dito, isa sa mga paraan, paano natin yung wisdom, isa mga bagay na naranasan natin sa buhay. Kaya nga po yung mga lolo natin, yung mga 60 years old, 70 years old, maganda silang kausap kasi marami kang wisdom na matututunan sa kanila. Kasi syempre, danas na nila yun eh, yung nangyayari sa buhay nila. Ang problema po, ang masama, kapag ang dami mo ng pagkakamaling nagawa, hindi ka pa rin natututo. Paulit-ulit ka sa pagkakamali mo. Di ba? Pero hindi ka pa rin natututo. Di ba? Hindi ko alam kung obob ka ba or what. Di ba? Pero we need to learn from our experience. Amen po ba? Sabihin nyo nga po sa katabi mo, learn from your experience. So life is about living right. So we need to seek or we need to have the wisdom and discernment. And pangalawa, sabi pa nga dito, next slide, always do good, 'di ba? Lagi nating gawin kung ano ang tama. Ano po bang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 16? Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ang panahon natin, binabanggit natin, hindi siya pabuti, pasama siya ng pasama. Kaya sabi dito, dapat lagi nating gamitin ang lahat or gamitin natin ang lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Ibig sabihin, maging mabuti tayong citizen or maging mabuti tayong tao para sa ibang tao or sa ating community. Amen po ba doon? Alam nyo, dito sa church natin, ang church po natin ay hindi perfect. Maraming mga pagkakataon na may makikita kang hindi maganda or something na may mga mali ring decision nung nagagawa dito sa church. Pero alam niyo po ba, ako masasabi ko bilang ako po ay nagsiserve dito ng, mag-15 years na, nakita ko dito na yung heart ng mga leaders natin or ng mga tao natin dito is talagang genuine pagdating sa pagtulong. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Diba? Siguro dahil na rin sa Word of God, kaya tayo, natututo tayong maging mabuti, diba, para sa ibang tao. Before po, nagtanong ako sa LG ko. Sabi ko sa kanila, ano yung isang bagay na pinaka na-appreciate mo sa simbahan? Tinanong kong ganun. Hindi ko alam kung naalala nila. Meron akong isang member na ang sagot niya, merong ginawang tulong yung church sa buhay niya na talagang na-appreciate niya kasi during that time, hirap na hirap siya. Ito po yung time na yung isa sa mga member ko na hospitalized yung father niya. Yung napunta sa, nasugod sa hospital, hanggang sa dumating sa point na namatay din, di ba, sa hospital. So that time, hindi nila malabas yung tatay nila kasi nga, wala silang enough money para dun sa mga fees, hospital bills na babayaran. Pero alam niyo po ba, isa sa pinaka na-appreciate niya sa church, di ba? Talagang nakita ko dito na yung bawat isa sa atin, yung bawat isa, tulong-tulong para makapaglikom ng pera para lang maitulong dito sa member. Diba? Parang umabot din yata ng mga nasa, tama ba, 40,000? Diba? Mga nasa ganong halaga rin yung naipon natin. Karamihan sa atin dito tumulong, yung church tumulong din, tapos yung iba, ang dami nilang ginawa para makatulong. Diba? Kaya nakita ko dito, sa church natin, isa sa pinapractice natin dito is yung involvement natin or yung maging mabuti tayo para sa ibang tao. Amen po ba doon? Amen. That's very evident, mga kapatid. May next verse ba dyan? Ayan, sabi sa Galatia chapter 6 verse 9 to 10, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may magkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito, binanggit dito gumawa raw tayo ng mabuti sa ibang tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tignan mo yung katabi mo. Ano kaya ang magandang magagawa mo para sa katabi mo? Di ba? So dapat po, magkaroon tayo or gumawa tayo ng mabuti para sa isa't isa. Kasi
nandito tayo para sa isa't isa. Amen ba doon? Amen. Di ba? Ito, may personal testimony. Sa mga nakakilala po sa akin, nung ako ay medyo bago-bago pa lang sa church, syempre may mga attitude din tayong hindi kaaya-aya sa harapan ng iba. Tama ba? May alam tayo naman, binabago naman tayo ng Lord, di ba? Binabago tayo ng Lord araw-araw. Amen ba doon? So, ako po, nung nagsimula ako dito sa church, ako yung klase ng tao na wala akong pakialam sa ibang tao. Dahil nga, marami kami magkakapatid, 8 kami, 7 ako. So, wala sa akin ng attention. So, lumalayo na lang ako lagi. Ganun yung naging ko nun. So, sa family namin, ako yung pinakamalayo. Malayo yung loob. Tapos, na-apply ko yun hanggang sa pumunta ako dito sa church. So, kapag may mga kabataan before sa bahay na pumupunta, na matatanda na ngayon, kapag pumupunta sila sa bahay, hindi ako nakikipag-socialize, hindi ako nakikipag-interact. Nasa kwarto lang ako. Tapos sa kabilang kwarto, kapag ang ingay nila, nagagalit talaga ako. Kinakato ko yung dingding. Tapos iti-text ko si Ate Jinky, sabi ko, di na nga kayo nagpapatulog, nanggigising pa kayo. Ganun talaga, parang medyo, asocial. Yung parang ayoko nang may nakikipag-socialize sa ibang tao. And then everything changes. Nagbago po ang lahat ng bagay nung time na ako po ay na-appoint bilang isang leader. So sobrang laking tulong po ng leadership na nangyari sa akin. Kasi before, yung wala akong pakialam sa ibang tao, talagang nabago siya kasi, biruin mo, yung mga tao na wini-win mo para kay Lord, sinishare mo ng Word of God, tapos wala ka naman nakukuha something in return. Di ba? Yung iba, sasaktan ka pa. Yung iba, parang sasadyaing saktan ka pa talaga. Di ba? Pero, parang at the end of the day, mahal mo sila. Parang, pinaparanas mo yung love ng Lord sa kanila, kaya hindi mo sila sinusukuan. Amen ba doon? 'Di ba? Talagang parang nagbago yung heart ko, 'di ba? During that time na from being loner, 'di ba, from being introvert, talagang na-involve ako sa community, especially sa LG ko, sa grupo namin. Talagang nagkaroon ako ng concern. Alam niyo po ba, sa LG ko, na lang kami ngayon, ang member ko na lang talaga official, 6 na lang sila. From 12 yata kami before, 12, 13, 14, 15, ganyan yung attendance ko. Hanggang sa dumating sa point na 6 na lang yung pinaka-member ko. Diba? Pero tuloy-tuloy pa rin sa paglilingkod kay God. Tuloy-tuloy pa rin. Kasi nga, ito yung ito yung vision, ito yung calling na binigay sa atin ng Panginoon. And dumarating sa point na kapag ako po nananalangin, yung mga nawala kong member na nakasama ko rin ng matagal na nag-decide umalis, alam niyo po ba, hanggang ngayon, every time na nagpipray ako, nilalapit ko pa rin sila sa Panginoon. Tapos every time na nagpipray ako, parang laging merong kurot sa heart, di ba, na iisipin mo yung mga pinagdaanan nyo before, tapos nag-decision silang umalis. Pero wala kang choice kasi nga, nandun yung concern mo para sa kanila. So dito pa sa church, that's how we practice itong binabanggit dito na always do good to other people, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. At maganda pa nga po dito sa church, hindi lang po tayo gumagawa ng mabuti para sa ating mga kapananampalataya, kundi para sa ibang tao. Sa church po natin, meron tayong tinatawag na mission, lagi yung ina-announce. Dito sa church natin, ang pinaka-purpose po ng mission is abutin yung mga taong nangangailangan na hindi natin miyembro. Ang gusto nating tulungan sa mission is yung mga hindi natin part ng church, kundi yung mga tao sa labas. Kasi gusto rin po natin na magamit tayo sa community. Amen po ba doon? Kaya ayan po, makikita ninyo, si Nanay Lori, di ba? Very active si Nanay Lori sa mga ganyan. So sa SLC Mission po, ito lately lang, nagkaroon ng bagyong Karina, yung mga nasalanta or yung mga affected ng bagyo, nandiyan sa evacuation. Ilan ba na yung mga nasa thousands din po ba? Yung evacuees? 1,600. O diba? Grabe, memorize pa ni Nanay. Ganon tayo tumutulong. Thank you, Nay. Ganda. Super specific. Yan po yung ginagawa natin. Sa maikling way lang yung magpakain lang tayo sa kanila. Kasi gusto po natin maranasan or maparamdam sa ibang tao na we exist to help other people. Diba? Tayo po ay nandito, nag-i-exist po ang SLC para tumulong sa mga nangangailangan. Another thing nga po yung ginagawa natin ngayon is yung mga home LG. Kaya kayo po kapag meron kayong mga
kakilala na gustong mag-conduct ng Home LG or Home Light Group, di ba? Sabihin nyo lang po yung ating evangelism team. Kasi po tayo ay nagkakandak ng Home LG. Ang Home LG po is, di ba nga sa Bible kasi, ang pinaka-model talaga ng small group sa mga tahanan. Kaya tayo po, nag-open tayo ng 17 na Home LG. Diba? Iba't ibang bahay, iba't ibang family. So ngayon, I think merong iilan na existing. Thank God, meron pa rin existing. Pero ginagawa po natin yun para ma-reach out natin yung mga families. Diba? Ito nga, nakaraang linggo, ako po ay nagturo sa Home LG. Tapos na-realize ko, grabe, parang ang sarap bumalik sa parang magturo ulit ng basics ng Christian life. Parang ang sarap bumalik sa ganun. Kaya nga, tuwang-tuwa ako niyan kasi, yung mga kasama namin dyan, mga baguhan lang na Kristiyano, pero nakakapag-share ako ng Word of God. Diba? Bakit? Kasi gusto natin silang ma-win. Kasi gusto natin gumawa ng mabuti para sa kanila. So, sabi dito, ang life daw natin is about living right, pamumuhay ng tama, and we need to have wisdom, and we need to do good to other people. And if you wanted to really use your life para sa ibang tao, di ba? I encourage everyone na mag-involve po tayo sa ating church. Mag-involve po tayo sa ministry. Kasi ito po yung pinaka-nagiging means natin kung paano tayo nagsiserve sa ibang tao. Amen po ba doon? Amen. So, palakpakan po natin ang Lord. Alright, lastly, sabihin mo sa katabi mo, last na. Last point natin, life, what is the meaning of life? Life is seeking God's will. Ang buhay daw po ay kapag hinahanap mo ang kalooban ng Panginoon. Ano pong sabi sa Ephesians 5:17? Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang gusto ng Lord kapag tayo pa ay nabubuhay, alam natin kung ano yung will niya. So we need to seek God's will. Dapat po, inaalam natin kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. Hindi pwedeng gawa ka lang ng gawa ng mga bagay, hindi mo iniisip kung ano ang gusto ng Lord sa life natin. Amen po? Ano pong sabi sa John 7:17? Ito sabi ni Jesus to sa kanyang mga alagad. Kung talagang nais ni numang sumunod sa kalooban ng Diyos, anong sabi niya? Malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. So ibig sabihin po, when we seek God's will, iniisip natin, ano ba talaga yung binabanggit sa atin ng Lord? Ano po ba ang gustong gawin ng Lord? Ano po ba ang gusto ni Lord na gawin natin sa buhay natin? That's how we seek God's will. So ano po ba ang God's will, Kuya Glenn? Ano po ba ibig sabihin ng God's will? Paano po ba masasabi ang God's will? Kasi maraming mga Kristiyano nalilito dyan. God's will ba itong ginagawa ko or hindi? Ito yung gagawin ko. God's will ba to o hindi? Ang dami, litong-lito tayo. Hindi natin alam kung ano yung God's will. So ito po ang God's will na binabanggit dito. Romans 12, verse 2. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So if it's good, God's will. If it's pleasing, God's will yun. If perfect will ng Panginoon yun. Now, check mo yung sarili mo. Itong relationship na meron ka is good ba? Is it pleasing? If it's not, hindi will ng Lord yun. Kapag halimbawa pumapasok ka sa trabaho, nandadaya ka, good ba yun? Pleasing ba yun? Hello? Diba? Kapag hindi will ng Lord yun. Ang will ng Lord is good, pleasing, and perfect will. Diba? Lagi nating iisipin, sa isang bagay na ginagawa natin, if it glorifies the Lord, if it is good sa eyes ng Panginoon, it is the will of God. Amen po ba doon? Ngayon, Kuya Glenn, sige, gagawin natin kung ano ang will ng Lord. So, ibig sabihin ba nun, wala ka ng problems, wala ka ng struggles, wala ka ng mararanasang mga bagay na, alam mo yun, yung mga mahihirap na bagay? The answer is no. Sadly, hindi po. Kahit gawin natin ang will ng Lord, dumarating ang pagkakataon na magkakaroon tayo ng struggle. Amen ba? Kahit magpakabuti ka, kahit sundin mo ang Panginoon, darating ang point na ititest ka talaga. Alam nyo, maraming mga Kristiyano nag-share ng Word of God, pinapatay. Ibig sabihin ba nun, hindi will ng Lord yun? Hindi will ng Lord yun. Amen ba doon? Isa sa mga classic example sa Bible na sila ay ginawa nila ang will ng Lord,
pero sila ay nag-suffer. Hindi ko alam kung kilala niyo si Paul at si Silas. Sa book ng Acts, yan, sinabi sa book ng Acts, yung time na sila ay pumupunta na sa iba't ibang bayan, sila ay nag-share ng word of God. Merong isang babae na inaalihan ng demonyo. So dahil siya ay demon possessed, siya ay nakakapaghula. So kapag may mga tao na pumupunta sa kanya, hinuhulaan niya yun. So yung amo niya, tuwang-tuwa yung amo nila, tuwang-tuwa kasi kumikita sila ng pera. So every time na makikita niya si Pablo tsaka si Silas, nilalapitan niya lagi, sabi niya, ito, sugo to ng Diyos. Pinadala sila ng Panginoon. Wala namang masama sa sinabi ng babae na yon. Pero dumating sa point na si Pablo, na bad trip siya, nainis siya, nairita siya. Kaya ginawa niya, nilapitan niya yung babae. Sabi niya sa babae, demonyo, parang ganon. Pinalayas niya yung espiritu ng demonyo sa katawan ng babae. So yung pinalayas niya, bumalik na sa normal yung babae, galit na galit yung mga amo. Kasi sabi ng mga amo nila, naku, paano pa tayo kikita nito? Wala nang demonyo sa katawan ng babae, di na tayo kikita. Sabing ganon. Alam niyo po ang ginawa ng mga amo niya? Dinampot si Pablo tsaka si Silas. Tapos dinala sila sa authority. Ni-report, sabi niya, ito, pinuno, itong si Pablo at si Silas. Nagpapahayag sila ng mga maling impormasyon, mga maling bagay. Diba? Ito po ang nangyari sa kanila. They're ginagawa po nila ang will ng Lord. Pero ito po ang sunod na nangyari. Next slide. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila. Imagine nag-share ka ng word of God, tapos yung mga tao sa paligid mo, nakisali, sinaktan ka na rin. At pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Grabe. Pagkatapos, hampasin ng paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Ito yung itsura niyan. Next slide. Ganyan ang naging itsura nila sa bilangguan. Imagine, di ba? You're doing the will of God. Nag-share ka ng word of God. Tapos ang end up, dadalihin ka sa bilangguan, ikukulong ka. Paano ka iihi niyan? Paano ka si CR? Di ba? Hindi ka makalakad kasi yung paa mo nakalagay sa sa kahoy. Ang tindi po nang nangyari. So what I'm saying here, mga kapatid, kahit gawin mo ang will ng Lord sa buhay mo, darating sa point talaga, mahihirapan tayo. Listen to me. Darating sa point na mag-struggle tayo. Kahit gawin mo ang will ng Lord. Pero ibig sabihin ba nun, susuko ka na? Hindi po. Di ba? Dapat nagpaputuloy tayo sa Panginoon. And alam niyo po, ang ganda ng naging response ito ni Paul tsaka ni Silas. Matutuwa kayo sa story nila. Okay. Next verse. Ito po ang naging reaction ni Paul at ni Silas. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. So si Pablo at si Silas naka-experience ng struggle. Ano ang naging response nila? Sa kulungan sila ay kumakanta. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Papaabutin ko ito ng chorus. Joke lang. Imagine di ba? Ikaw yung nasa pinaka-lowest moment ka ng life mo. Pero ang response, nagpupuri pa rin sa Panginoon. So, ang naisabihin po sa atin ng Panginoon, pag dumarating sa pagkakataon na tayo ay nahihirapan at nagsastruggle, ang gusto ng Lord na gawin natin sa life natin, papurihan pa rin siya. Sambahin pa rin siya. Amen po ba doon? Amen. Kaya nga nakakatuwa yung kanta, yung sabi sa kanta na, sa dalamhati at sa kabiguan. Di ba? Sa pagsubok na iyong pinahihintulutan, ang gusto ng Lord, magpasalamat ka sa Kanya. Amen? Amen. Palapakan po natin ang Lord. Nung time na to, ayan. Nung time na to, yung time na ganun yung naging reaction ni Pablo at ni Silas. Grabe yung nangyari. After po doon, nagkaroon ng malakas na lindol. Lumindol ng malakas to the point na yung kulungan nila bumukas,
Tapos natanggal lahat ng ng mga nakagapo sa kanila. Tapos po, yung time na yun, yung natanggal lahat ng nakagapo sa kanila, yung isang gwardiya, sa pagkakatulog, nagising siya, tapos nakita niya na na bukas na yung kulungan. So sabi niya, naku, yari ako nito, patay ako nito. Gagawin niya na lang, kinuha niya yung sibat niya, magpapatiwakal na lang siya. Papatiwakal na lang siya kasi nga sabi niya, yari, hindi ko nagawa yung tungkulin ko. Pero sila Pablo, never sila umalis sa kulungan. Hindi sila umalis. Sabi, wait lang, teka lang, nandito pa kami. So tinanong sila ng gwardiya. Sabi ng gwardiya, ano po bang ibig sabihin paano po ba maligtas? 'Di ba? Tapos sabi ni Pablo, diyan yung verse na sinabi doon na tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. 'Di ba? Magsisi ka sa iyong kasalanan at tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay. Imagine, from that very lowest moment ng buhay niya. Pwede na po kayo magpatugtog. From that lowest moment ng buhay niya, dahil sa tamang reaction, mga kapatid, nakita natin yung naging breakthrough. 'Di ba? Merong naligtas. At nakakatawa yung sa worship na ginagawa nila. Sabi nga dito, merong nakakarinig na ibang bilanggo. So hindi natin alam kung ano yung naging impact sa mga ibang bilanggo din. So the Lord is telling us right now, kapag ginagawa natin ang will ng Lord, mahihirapan tayo, pero lagi nating pipiliin na mag-worship sa Kanya. Amen po ba doon? Amen. Ang sabi nga sa conclusion, ayan, so sa 1 Thessalonians 5:16-18, magala kayong palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, sabi po dito, magalak tayong lagi at manalangin, magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi po binanggit dito na magpasalamat ka lang kapag maganda yung nangyayari sa buhay mo. Magpasalamat ka lang kapag binibless ka. Hindi ganun. Ang sabi po dito ng word, magpasalamat ka sa lahat ng pagkakataon. Regardless, pangit man or hindi yung nangyayari sa buhay mo, lagi tayo magpapasalamat sa Panginoon. Next slide. Sabi pa dito sa conclusion, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ang tanging katungkulan po ng tao, natin bilang isang tao, is yung mabuhay na gino-glorify ang Panginoon. I-recap ko lang. Ano po ba ang ibig sabihin ng number 1? Our life is short. Our life is about living right. And then our life is about doing the will of God in our life. Nais po ng Lord na gawin natin kung ano ang naisin niya sa buhay natin. Kanina po, sa introduction ko, binanggit ko yung life ni Solomon. So si Solomon po, ulitin ko lang, siya po ay isa sa siya ang pinakamayaman at pinakamatalino during his time. So nasa kanya na ang lahat. At binanggit ko nga kanina, yung Ecclesiastes, sinulat niya yun from 1 to 12. Sinulat niya kung gaano kawalang kwenta ang buhay. Sinabi niya kung gaano kawalang kahulugan ang mabuhay sa mundo. Grabe, kung babasahin mo yun, masistress ka lang. Kasi nga, sabi niya, the life under the sun is meaningless. Walang kwenta lahat ng bagay. Coming from the person na pinakamatalino at pinakamayaman sa buong mundo. And take note kilala niya pa si God. Pero sabi niya, walang kwenta ang lahat ng bagay. Pero po, meron lang siyang isang conclusion, mga kapatid. Isa lang po yung sinabi niya sa bandang dulo. Ito po ang conclusion ng Ecclesiastes. Next slide. Sabi niya, last verse, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. After daw lahat ng sinabi niya na walang kwentang bagay, isa lang daw ang masasabi niya. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Grabe, no? Ang katungkulan daw ng tao ay ang matakot at sundin ang mga utos ng Lord. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulitan sa Diyos. So our calling, mga kapatid, hindi lang tayo bilang mga Kristiyano, lahat ng tao. Ang ibig sabihin lang po ng mabuhay sa atin ay ipagamit ang ating buhay para sa Panginoon. Amen po ba doon? Is yung gawin kung ano yung naisin ng Lord sa life natin. So sana po, sa message nating ito, pagbulay-bulayan mo, di ba? Sa life mo, ano po ba ang ginagawa mo lately? Ano po ba yung mga bagay na hobbies mo or yung ginagawa mo sa trabaho, sa pag-aaral, or sa ibang aspect ng life mo? Is it something that glorify the Lord?
Yung relationship na meron ka ba ngayon, nag-glorify ba ang Panginoon? Yung bagay na ginagawa mo sa family mo, sa ibang aspeto ng life mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, nag-glorify mo ba ang Panginoon? If not, alam nyo, merong matinding hamon sa atin ng Lord sa hapon to. Ang gusto ng Lord, anumang bagay na hindi nakakalugod sa Kanya, sa buhay mo ngayon, ang gusto ng Lord, alisin mo yun. Tanggalin mo yun. Kahit anong bagay. Maaring ito ay bisyo, maaring ito yung mga bad habits na meron tayo. Ang gusto ng Lord, mga kapatid, sinasabi sa atin ng Lord, hindi ganyan ang mabuhay. Diba? Ang mabuhay is yung mabuhay ka ng tama at alamin kung ano yung kalooban ko. Sana mga kapatid, sa ating pag-alis sa lugar na ito, maging ano natin to, ma-meditate natin yung pinag-usapan natin or yung message natin. And nawa, maging wise pa tayo in terms of making our decisions sa buhay natin. Pwede po ba yon? Amen. Pwede po ba tayong pumikit lahat at tayo manalangin? Sige, habang nakapikit ka, gusto ko kausapin mo ang Lord sa mga oras na to. Ilapit mo yung life mo kay God sa pamamagitan ng message na pag-usapan natin. Hallelujah. Lord, patuloy ka naming pinupuri, Panginoon. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Salamat, God, sa mensahe, O Diyos, na ibinigay niyo sa amin, God. Salamat, Lord, because today, we learn, Panginoon, Lord, kung ano po ba talaga ang ibig sabihin ng mabuhay ano po ba ang ibig sabihin talaga ng buhay. And ito nga po, Panginoon, Lord, ay sandali lang. Ito po, God, yung pamumuhay ng tama, O Diyos, at pamumuhay na sumusunod sa iyong kalooban. I pray, God, sa lahat ng bagay, Panginoon, Lord, sa buhay namin, any aspect of our life na nagiging hindrance, Panginoon, na pumipigil sa amin, Panginoon, para gawin yung tama, para gawin yung kalooban niyo, Panginoon. Tulungan niyo, God, na sa mga oras na to, magkaroon kami ng lakas ng loob, Panginoon. Magkaroon kami ng strength, Panginoon, Lord, para iwasan, para tanggalin, Panginoon, para alisin ito sa aming buhay. Nais namin, God, mamuhay na napupurihan ka, napaparangalan ka, Panginoon. At God, naniniwala ako, Diyos, na hindi namin kayang gawin ang lahat ng bagay na ito kapag hindi nyo kami sasamahan. That's why we continue to ask your Holy Spirit to guide us, Panginoon. Samahan kami, O Diyos, sa aming journey bilang isang mga Kristiyano, O Diyos. Salamat po, ang lahat ng ito ay patuloy namin pinapaabot sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.